Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello po, magandang at sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Bukas pa matatapos yung retreat natin. Salamat sa Diyos ay natapos na din yung ating retreat. Kasama natin si Bishop Abet at sa lahat ng diocesan clergy sa Diocese of Tagbilaran. Natapos na po tayo. Pero may misa pa tayo bukas, no? Alas 8 ng umaga. Ang misa natin bukas, mga kapatid. So, makabalik na ako sa live natin. At pasalamat tayo sa unang nanood sa atin ngayon. Si Leo Cubian is watching. Si Tyne Lopez is watching. Si Herbin Saint Goliudo Ranay is watching. Si Nino is watching. Si Jima Juliet, good afternoon Father Darwin. Si Jim Laquets nanood sa atin. Hello Father, God bless you po. Si Grace Yuye Taganahan is watching. Si Liza Abrangan nanood sa atin. Si Nabel, no? Igams nanood din sa atin ngayon, no? Sa ating live ngayon. At si Amor Tabigi Casiro, good afternoon. Si Loveline Herrera Montaño is watching. Si Aran Huis Tata, nanood sa atin ngayon. Si Mayet Cinco, nanood sa atin. Si Dizim Presto Zoiles, no? So, ngayong Saturday at Sunday, makaserve na tayo sa office natin. Bukas, gabi na ako makarating sa Bohol, no? So ngayon, ito yung isi-share ko sa inyo mga kapatid. Pwede ba magpamasahe at gamit yung efficacy oil Father? O bang, yes, pwede po. Wala naman yung mga contamination mga kapatid. Si Carmen Jariol Camo, magandang hapon po, Father Darwin. Shout out pa sa Katolikong Nangalagad. No, follow and subscribe kayo sa Katolikong Nangalagad. Brother Riden Ligtas, Bertudasoy, kumusta ka na bro? At si Nida Grafe, nanood sa atin ngayon mga kapatid. So, meron akong isi-share sa inyo mga kapatid, no? Maganda po ito dahil makatulong po ito sa atin. The spiritual dimension, how the devil attacks, no? We must watch over our mind, over our heart, and over our senses, for these are the gates by which the devil penetrates. Ay, sino nagsasabi nito? Si Saint John Mary Vianney, no? Ang ganda ng reminder niya sa inyo, sa akin, no? We must watch over our mind, over our heart, over our senses. For these are the gates, no? By which the devil penetrates. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Dapat natin linisin natin yung isipan natin, linisan din natin yung puso natin, at yung mga senses natin. Yan po are gates, no? For these are the gates by which the devil penetrates, mga kapatid.
The enemies of the soul. Once a person is born, kailan magsimula yung ligmaan natin? Ito ang sabi ni Father Sikia. Once a person is born, he enters immediately. He enters immediately into a spiritual war where his mortal soul is at stake. Ano ang nasa likod niyan? Yan gusto ng demonyo na kukunin yung ating kaluluwa. The moment he is baptized, kailan? The moment he or she is baptized, the battle becomes even more intense against the forces of darkness. Since Jesus now lives within the soul of that person. So kailan pala mananahan si Kristo sa atin during baptism po? No? Dahil nananahan na po yung Diyos sa ating kaluluwa during baptism. Baptism is the foundation wherein God, who is infinite and created love, chose the person to share in the glory and bliss emanating and shared by the three persons of the Trinity. This is an experience no mind can comprehend nor fathom this side of the earth. Ito po hindi natin maunawaan lubos, ng ating Panginoon, hindi lang si Kristo, ang tatlong persona naranahan na sa kaluluwa ng bata na bautismuhan, no? The devil, due to his pride, is eternally cut off from this beatific privilege. Bakit sa kanyang hindi naka-enjoy ang demonyo nito? Because of his pride, he never enjoyed this beatific privilege. Hence his anger and envy, ito yung kasalanan ng demonyo eh. The anger and envy at those who can still make the choice of responding to the invitation of divine love. A Catholic, therefore, becomes a prime target. Sino yung prime target? The Catholic. Therefore, becomes a prime target for the envious devil. Because with the fullness of truth and grace, with the fullness of truth and grace found within the church instituted by the Lord, he has, when on this earth, the potential to reach heights of holiness and union with God that persons outside the church cannot attain. So, mas grabe yung mga privilege sa simbang Katoliko na hindi yung pinakataas na kabanalan ay makukuha sa isang Katoliko, which outside the church, no, persons outside the church cannot attain it. The highest sanctity, the highest holiness, the highest, blessedness, So, blessed na blessed po tayong mga Katoliko, ha? Patuloy. God, that persons outside the church cannot attain the heights, to reach the heights of holiness and union with God. Just a single Holy Communion, if the person has a perfect disposition, take note ha, if the person has a perfect disposition, one reception of the Holy Eucharist can make one person a saint. Pwedeng maging banal ang isang tao because one is receiving God Himself. Sino ang tinatanggap niya? God Himself. In one's body and soul, all other spiritual activities, even done again and again, until end of time, cannot compare with even one Mass. Grabe, no? Yan kabanal yung misa, mga kapatid. One singular confession, reception of the Holy Eucharist, no? Makapaggawa ng isang tao na maging santo. Grabe, no?
Yan po ang magandang balita ko sa inyo, mga kapatid, ha? The Holy Mass is truly an awesome gift of God. To the Catholic Church, every Holy Communion received with the proper disposition gives inestimable glory to God. Hindi mo ma-measure yung pag-glorify mo sa Panginoon, and will allow the soul to share in God's glory in an inestimable manner. Also the beatific vision in heaven. Hindi yan mabilang, mga kapatid, ha? Hindi yan hindi mo ma-measure na ang ganda ng dulot nito. Another reason why baptism makes us prime targets of the devil is because he sees in Catholic soul the living triune God, his mortal enemy. Why naging prime target tayo ng demonyo? Na sa ating kaluluwa nananahan ang tatlong persona ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid. He therefore throws against the Catholic his most powerful demonic forces of deception and harassment. Kaya pala, yung Katoliko, yung simbahang Katoliko, laging hinaharas, laging inaatake sa mga different religion, mga kapatid. Because the Catholic Church is the prime target of the demon, mga kapatid. His most powerful demonic forces of deception and harassment. Yan ang ginagawa ng demonyo. And uses his most cunning strategies against him, against the Catholic Church. The devil sees in the Catholic the greatest threat to his kingdom. Anong simbahan? Sabi ni Father Sikia, the greatest threat to his kingdom is the Catholic Church. The Catholic Church is the greatest threat to his kingdom. He knows that the Catholic Church has been given the fullness of truth. Alam ng demonyo, ng simbahang Katoliko received the fullness of truth, the fullness of authority, and spiritual power of Christ Himself. If only we Catholics just knew who we really are in the eyes of God. Sino tayo? We would never fear anything in this world, nor in the world of the spirits. Hindi na tayo mamumuhay sa takot. Mamumuhay na tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Okay? Now, the ordinary attacks of the devil are what we call temptation. And this type of demonic attack has been discussed in the previous volume. The goal of the devil in tempting us is to make us fall into sin, and therefore not merely destroy our soul, but hurt our infinite loving God. Hindi lang pag-destroy sa ating kaluluwa, pati na sa gusto niya saktan ang Panginoon, mga kapatid, na minamahal tayo ng lubos. No? The Lord, on the other hand, allows us to be tempted because these are the opportunities that make us practice good actions, which grow into virtue, so that the new man in Christ would be fully formed in us. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid, no? As said ni Pope Francis, we are all tempted because the law of our spiritual life, our Christian life, is a struggle. A reality of struggle, mga kapatid. Inaamin yan ni Father Pope Francis. So yan naman po yung isi-share ko sa inyo, mga kapatid, no? Salamat tayo, Ate Rose, Lali Rose Desvo, nanood sa atin ngayon. Si Kin Baldo, nanood sa atin. Si Sherwin Tumbaga, watching from Hingoog City, Father Darwin. Si Sofia Tapon, praise the Lord Jesus, Amen. Si Provinciana Pobre, nanood sa atin. Amen, Father. Si Maria Beatriz Sindol, musta na, Father? Naapa mo sa
Yes, nag-retreat pa kami. Bukas pa tayo matatapos, mga kapatid. Formally matatapos yung ano natin retreat. Bukas pa po. Maayong tingali magpapurga kapari si Ruben Pitugo. No? God bless Brother Ruben. No? Hindi naman ako nasakit, kapatid. I continue bless you and masumpungan mo yung katotohanan. Mapuno tayo ng pag-ibig, kapatid. Hindi mapuno ng puot. Alkansi po tayo. Kung mapuno yung puot, yung ating puso at ating isipan, mga kapatid. Di ba po? Si Grizelyn Tanta Hungoy, temporada, nanood sa atin. Si Melita Tonorio, nanood din sa atin. Si Merly Ganzan Ramoso. Good afternoon, Father. Praise be Jesus Christ and Mary. Watching from Mandango, Balingasag, Misamis Oriental. No? At pasalamat tayo sa star sender natin, si Birulo Bangi. No? Salamat po. Very generous. Nagpadala ng 100 stars. Salamat po. Si Ann Mata Yamada. Good PM, Father. God bless. Si Nimora Bungihan Amalia. Watching po from Japan. Ang ganda, no? Si watching from Saudi Arabia, maayong adlaw pa, si Nets Pulse, nanood sa atin, si Meloria Arabaca. God bless, glory to God, no? Si Neria Bernales, nanood sa atin. Good afternoon, Father, watching from Gisangunan, St. Bernard, Southern Leyte, no? Si Ruth Abao, maayong hapon, Father. Si Regina Tenebroso Kabatuan, si Mary Ann Atok Pukaban, nanood sa atin. Tondo, Manila. Julia Gadiono. So, ilan sa muna, mga kapatid, ha? At salamat sa mga generous star senders po. Ang Diyos na po yung magsukli sa kabutihan ninyo. Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart po. God bless.